Sumisisid ng mga batang tik-tik. Hirapan! Dami kasing batay! Huwag yun na anuin! Dapat! Tiktikin na natin! Minsan pag ganitong araw maalon, umaya mampas ng ulo mo ng alon sa bato, mamamatay ka nun. Ay parang ayoko na rin umano sa dagat. Ang nangyari kay Papa, lalo nang tunao. Kapag pagpasisisid ko pa lang, parang nakikita ko si Papa sa ilalim, humihingi ng tulong. Ang kontrobersya sa pagpili ng mga national artists ngayong taon. Ito ay protesta ng mga artista na naniniwala na ang pagpapasok ng mga pangalang hindi naman nagdaan sa proseso ay isang pagpatay sa National Artist Award. Kaya, necrological services. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Larawan ng kahirapan ng Baseco Compound sa Maynila. Ang mahigit 8,000 pamilyang naninirahan dito, kanya-kanya ng diskarte para kumita. Maging ang mga bata kasi napipilitang magbanat ng buto para magkapera. Sino-sino? Sinong mga sumisisid dito? Lahat! Lahat sumisisid? Sinong pinakabata? Dito sa Baseco makikita mga bata na kung tawagin ay tik-tik boys. Anong pakiramdam pagka nandun ka sa Mga batang edad 12 pababa na sumisisid sa dagat para kumuha ng bakal. Kabilang ang magkakapatid na sina Moises, 12 taong gulang, Meljon, 10 taong gulang at Milenio, 9 taong gulang. May mga pagkakataon tulad ngayon, napakalakas ng hangin at saka alon, pero sumisisid pa rin yung mga bata para kumuha ng scrap metal. Nang araw na yon, kalalabas lang ng bagyo sa bansa pero sumisid pa rin ang tik-tik boys. Mga musmus pa pero tila bihasa na sa paglangoy at pagsisid ang mga bata. Ganito ang itsura ng tubig na sinisisid ng mga bata, marumi at mabura. At habang lumalalim, lumalabo din ang tubig. May 5 talampakan pa lamang ang tubig pero halos wala nang makita. Sa kabila nito, walang anumang gamit pansisid ang mga bata. Umaabot raw sa hanggang 20 talampakan ang kanilang sinisisid. Matapos lang ang may 10 minuto, si Meljon agad may nakuhang ilang bakal at lumang tornilyo ng barko. Hirapan! Dami kasing batay! Ikati! Ilagay mo na dito. Huwag mo huwakan. Habang ang ilang bata nagkakatuwaan sa paglangoy. Patuloy naman sa pagsisid ng bakal ang mga tik-tik boys. Umahon sa isang daungan ng mga barge ang mga bata. Panahon daw ito ng panandaliang pagpapahinga. Pero habang nagpapahinga, bakal pa rin ang hanap nila. Matapos ang halos 1 oras, iniahon na ng mga bata ang mga bakal na nakuha. Pilihan na natin! Pilihan na natin! Saan nyo dadalhin nyo yan? Sa timbangan! Ha? Huwag yun na anuin! Dapat! Tiktikin na natin!
Mahirap ba? Mahirap? Oo, mahirap. Bakit? Kasi mabigat eh. Pagdaalala namin to dito kasi nihingat kami, ang bigat-bigat nito eh. Mabigat yung bakal? Oo, mahirap po mag-check sa ilalim ng dagat. Bakit mahirap? Kasi pag padyak ka lang ng padyak, mamumulikat ka. Pero ang ganitong kabuhayan, siya ring ikinamatay ng ama ni Crisanto. Nalunod kasi siya noong nakaraang buwan. Ay parang ayoko na rin umano sa dagat. Sa nangyari kay Papa, lalo nandun ako. Pag pasisisid ko pa lang, parang nakikita ko si Papa sa ilalim, humihingi ng tulong. Samantalang wala akong nagawa.